ABS-CBN. Galit na galit kay Marcos, Marcos. Kakampi niya na. Ano nangyari? Nagulat ako. Kakampi niya na ngayon. Ano nangyari dyan? Dinudol-budol niya. Lahat dinudol mo. Marcos, wala kang utang na loob. Ang Diyos hindi natutulog. Darating din ang sakuna mo. Panalangin ko sa kayo, mahal na bilit, na ikaw bigyan ka ng pinakamasamang penalty. Ginawa mong kinudol mo yung mga taong tumulong sa'yo. Sige, Manoy, yung Manoy, sunod-sunod na kanya sa meeting. Lahat. Pero yun na nag-interview sa kanya, libre. Gumastos sila, ngayon pinakulong mo. Anong klaseng tao ka? Naku, ewan ko, Marcos. Mag-isip-isip ka na. Kapatid, 67 ka na. Malapit ka na mag-70. Kailangan magbago ka na. Naiinis ako sa'yo. Binudol-budol mo si Sarah. Pumayag sa'yo, sumama sa unity. Ano nangyari? Pati kapatid ko, tinatulong ako dahil sa'yo. Hindi na ako sinustentuhan. Bakit dapat sumama si Marcos? Kinumpanya ko pa. Dinala ko pa. Buong mundo. Sinain-istorya ko pa si Marcos Sr. Kaya nanalo yun eh. Sa kanta. Ako nangumpanya sa kanya. Nanalo siya. Yung mga iba dun. Si Pacquiao, si Isko, yung Panden ni Soto, si Ping Lacson. Pero siya ang kinumpanya namin. Si Marcos. Eto, nagulat ako. Bakit inaway mo yun? Inaway mo si Kibuloy. Inaway mo lahat yung tumulong sa'yo. Nagpakahirap. Yun na nga lang, yung secretary mo, executive secretary mo si Vic Rodriguez. Saka yung sa Alpara nun, sa report, abogado, si Trixie Angeles. Bakit po sila dinitawan? Yun ang tumulong din sa kanya. Yun ang tumulong kay Marcos, si Vic Rodriguez. Pati yung utang niya sa Pilipinas, ang laki-laki. Hinahanap pa kanya yung milyon, pati yung ginto. Ito na naman. Kinuha na naman yung ginto sa Central Bank. Nasaan na yung ginto, yung gold reserve ng Pilipinas? Wala na. Nasaan yung mahanginapan? Wala na. Ako alam ko lang, historian ako valedictorian. 76 lang ako. Mga kababayan, kasi binabaliktad tayo ng taong ito. Para silang nanuntok tapos sila pa ang pabiktim. Sila na nga yung tunay na traidor tapos tayo pa yung sabihan na traidor. Sila na nga yung tunay na bayaran tapos tayo pa ang sabihan nila na bayaran. Katulad nito mga kababayan, sabi niya si Bin Barubal daw ay nabayaran ng 100,000. Iba pala mapikon ng mga bandidong ito mga kababayan kasi gumagawa ng kwento. Napipikon sila kasi durog ang amo na nagbabayad sa kanila. Si Bin Barubal pa ang pagbintangan na nabayaran mga kababayan. Si Bin Barubal galing ng ibang bansa nagtatrabaho. Sila ang tunay na bayaran kasi wala silang trabaho. Nasa social media lang sila araw-araw mag-livestream. Halata naman mga kababayan na sila yung bayad. Klarong-klaro. Tingnan ninyo, meron silang ideya na 100,000 ang bayad. Kasi sila yung nabayaran ng 100K. O, tingnan nyo yung mga hindi bayad. Walang ideya kung magkano ang bayad. O, di ba? Sabi niya 100K kasi yan yung binabayad sa kanya. Ilabas mo ang ebidensya mo na nabayaran si Bin Barubal ng 100K. O, di ba? O, wala kang ebidensya. Kami pa yung baliktarin mo na meron kaming ebidensya. Hinahire kami ng mga tauhan ni Tambaloslos, nag-chat sa amin, pero hindi kami pumayag. Meron kaming ebidensya na nag-hire si Tambaloslos. Kaya kayo na mga kampi niya, kayo ang tunay na bayaran. Kami kahit may ebidensya kami pero hindi kami nagbibintang ng direkta sa tao. Sinasabi lang namin na ikaw na bayaran ka ni Tambaloslos pero hindi namin sinasabi ang totoong pangalan kasi iniiwasan din namin ang libel. Ganyan katalino ang mga supporters ni Duterte na sinasabihan ninyo na bobo. O sino yung magsasampa ng kaso kapag sinabi namin na Tambaloslos ka? Bakit? Kaya mo bang patunayan na ikaw si Tambaloslos? Bakit? Ikaw lang ba ang Tambaloslos? Ikaw ang tunay na bubo ballpoint kasi makukulong ka ngayon. Ipapakulong ka namin kasi direkta mong pinagbintangan si Sara Duterte na binabayaran daw ng 100K si Bin Barubal. Direkta
kita. Liable to, sigurado. Liable ka, Ballpoint. Ipapakulong ka namin. Okay, nananawagan ako kay Inday Sara na ipakulong ang taong ito, si Ballpoint. Gusto ko ito makita sa kulungan. Bibigyan kita ng 1 linggo, Madam BP Sara, na ikulong ito. Kasi kapag hindi mo ito ikulong, lalala ang gulo.